Hello mga ka-great, magandang morning po sa inyo lahat. Nakikita niyo po rito yung demo trial natin ng Jasmine 479 na breeder seed na tinanim natin dito sa ating demo site dito sa Malaking Cobo, Barangay Mangas Padre Garcia, Batangas. Ito po yung, naalala niyo, ito yung pinunla natin na dry bed preparation. Tapos isa-isa nung tinanim natin. Ngayon po malago na. Ngayon, kung mapapansin niyo, medyo nanilaw siya nung inispray natin ang pandamo. Ang ginamit po kasi natin na pandamo rito, maliban po sa gumamit po tayo ng Bispirivax sodium at saka ng Cyhalobutyl, which is yung Frontier OD, sinamahan na rin po natin ito ng Topor-D amine. Yung Topor-D amine naman para naman doon para sigurado mapapatay natin yung mga broodleaves. Napakarami kasi yung broodleaves eh. Ang sistema po kasi ng Frontier, ito pa explain ko lang po sa inyo. O hindi man Frontier, kasama po yung ibang mga brand, hindi naman po kasi ako particular sa brand. Ang sistema po niyan, pagka-spray natin, 100 ml hanggang 120 ml po ang ginagamit ko per tanke. Tulad po yung sa akin, 20 liters po na tanke yon. Ang ginagamit ko po doon is nasa 120 ml na po per tanke, kasi 20 liters nga po yung sa akin. Tapos sinasamahan ko na po yun ng 80 ml naman ng Topor-D na amine. Minsan pwede naman po yung ester. Maganda yung ester, lalo na kung wala naman kayong mga gulay-gulay sa tabi. Pero pag may mga gulay po malapit sa tabi, hindi ko po nire-recommenda na mag-i-spray po kayo ng Topor-D ester, kasi madilaw yun, malakas po yung vapor action nun. Tatamaan po yung mga gulay-gulay natin saka ibang halaman, maninilaw talaga yan. Ito na po yung mahalagang bagay na tatandaan natin kapag nag-spray na po tayo ng post-emergent herbicide katulad po ng Frontier. Dapat po ay mamasa-masa lang yung lupa, wala po tubig. Tapos mag-i-spray na po kayo. Pag na-spray nyo na po yon, blanket po, at yung nozzle na gagamitin nyo as much as possible yung pababa, para hindi po maiwasan po natin yung vapor, yung nilipad po yung ating ini-spray. Sayang po kasi yun, at saka at the same time mababawasan po yung concentration. Next na tatandaan po natin na mahalaga, pagka-spray po natin, magbilang lang po tayo ng 24 hours hanggang 36 hours, depende po yun. Pag sobrang init po ng panahon, matindi po ang init, pwede na po yung 24 hours, then patubig na po tayo nun. Ilalampas po natin sa mga damo yung tubig. So let's say for example, mga 4 inches po yung damo, hanggang doon po, lampas lang po yung dulo ng dahon ng palay. Tapos ibababad nyo po yun ng mga minimum po ng 3 days na nakababad. Kung maaari, palampas nyo ng 4 days hanggang 5 days po na nakababad. Then tanggal po kayo ng tubig, at kung mag-aabono po kayo, that's the time mag-aabono na po kayo pagka natanggal na po yung tubig at mamasa-masa na lang po yung lupa. Yun ang hindi po nagagawa ng iba, yung pagbababad ng tubig. So kung kulang kayo sa tubig, most probably may mga pagkakataon po talaga magkakaroon po ng tinatawag na resurgence. So iba po talaga kapag nabababara ng tubig. So yun po yung tip natin sa mga nag-i-spray po ng mga tinatawag na post-emergent herbicide or late post-emergent herbicide, na may mga combination ng isa hanggang dalawa ng technical element o yung composition. Ganun po ang sistema. Pag wala po tayong pambabad sa tubig at yung ating lupa ay hindi po pantay, doon po talaga dadamuhin po ang inyong palay. So kung kayo po ay may patubig din lang naman, siguraduhin nyo lang naman po na yung inyong lupa sa pagli-level po doon sa time ng pagbabasag o paglilinang, dapat po pantay po talaga at maganda po ang inyong pilapil. Sa ganung paraan, may iwasan po natin na dadamuhin po yung ating palayan. So ito nga po nakikita ninyo, ay in-spray nga po natin ito. 2 days pa lang po, ay nakita niyo naman po itong damo ay lumpo na. Sinadya po natin pasibulin yung mga damo nito para po dito sa pagdedemo natin sa paggamit ng pandamo na post-emergent herbicide. O para po doon sa mga gustong mapag-usapan pa po ng maigi ito, ay pwede po kayong sumali sa aking live sa Noel Agri TV. Every morning po, may mga live po tayo every morning. Pwede po kayong magtanong doon at doon po natin sasagutin. At doon po sa mga hindi pa po nakapag-follow, follow po kayo dito sa ating munting channel, Noel Agri TV. Nasa 171,000 strong farmers na po tayo. At doon po sa ating YouTube ay activate na naman po natin yung ating YouTube. Nasa 20,000 I think yung ating subscribers doon. Paki-subscribe din po sa ating YouTube channel, Noel Agri TV. Doon po sa mga solid supporters po ng Noel Agri TV, maraming po salamat. Thank you very much po sa inyong lahat.